Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At ngayon po ay medyo maupo muna kayo dyan kung saan man kayo naroroon at mag-relax at ihanda ang inyong mga tenga at utak. Dahil ngayon, pag-uusapan po natin ang isa sa pinakamasayang legal at political drama sa bansa natin na nangyari nitong kamakailan. May narinig na ba kayong kakaibang ingay lately? No? At hindi yung tunog ng motorsiklo na walang silencer ha? At hindi rin yung kapitbahay mong sintonado sa karaoke na alas 12 na ng gabi ay ngawa pa ng ngawa, no? Sa kanilang bahay. Ang pinag-uusapan po natin ngayon ay ang sikat na banat ni kabataan, party list representative na si Rene Co. Tungkol sa pre-trial brief ni Vice President Sara Duterte. Abay, nung minsan ay may nag-post na isang abogado rin, no, sa Facebook. Ang sabi ay mahina nga daw yung pre-trial brief at may nagkomento sa akin, Sir, ano ba yung brand ng brief ni BP Sara? Hindi brief yun na sinusuot, yung brief yun na dokumentong isinusumite sa hukuman. So ano nga raw ba ang tunog ng pre-trial brief ni BP Sara? Ito po ay ang sabi ni Rene Co ay tunog lata. Tunog lata daw ang pre-trial brief ni BP Sara. So kaya ngayong araw hihimayin po natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito sa legal, no, sa political at sa pang-araw-araw nating buhay. Bakit nga ba tunog lata? At bakit parang mas may laman pa ang lata ng sardinas kaysa sa ilang legal documents natin ngayon? So ito po yung aalamin natin. Tunog lata. Bakit tunog lata? No, mabuti pa ang sardinas, no? May lamang isdang tanga. Pero ang pre-trial brief ni BP Sara walang laman. Tunog lata. Maaaring ito pwedeng ibig sabihin ni Rene Co dito. So bago yan, no, alamin muna natin kung ano ba talaga yung pre-trial brief, no? At ako'y natawa doon sa nagkomentaryo, no, sa isang post ng abogado rin, no, tungkol sa pre-trial brief, no. So bago tayo pumunta sa kusina at mag-usap tungkol sa mga lata, alamin po natin ang legal side nito sa simpleng paraan. Para naman na hindi lang yung mga legal luminaries, lawyers, practicing lawyers, law students na nakakaintindi, no. Dapat dito sa ating channel, dapat lahat nakakaalam at lahat na maintindihan kung ano yung nangyayari sa ating kapaligiran, no. So, ano nga ba ang isang pre-trial brief? Ganito yan. Isipin nyo na papasok kayo sa isang malaking debate o kaya ay makikipag-break kayo sa jowa ninyo, no? Dahil nahuli nyo siyang may kachat na iba. Sinisikreto sa'yo. Sino kaya makarelate dito? No? Nahuling jowa, may kachat na iba. So, bago kayo mag-away ng harapan, kailangan nyo munang ilatag ang inyong estratehiya. Di ba? May mga reasoning yan, no? Parang dun sa nahuli mong jowa mo, may kachat, maghaharap kayo at mag-uusap. Ganon din sa pre-trial brief, no? Sa batas, ang pre-trial brief ay ang dokumento kung saan sinasabi na magkabilang panig, no, yung nag-aakusa at ang ipinagtatanggol ang sarili. Kung ano ang kanilang mga balak gawin sa mismong trial, doon sa trial proper o yung mismong paglilitis na sa hukuman, no? So kasi kaya nga pre-trial before the trial, no? So ihahayag mo diyan yung mga balak ninyong gawin sa trial proper. So sa pre-trial brief dito may isusulat ano ba ang mga ebidensya mo, no? May screenshots ka ba ng mga chat? May CCTV footage ka ba? Iyan ang ilan sa mga dapat na maipresenta mo, no, during the pre-trial, no? At ilalagay mo yan doon sa pre-trial brief mo. So, sino yung mga saksi mo? No? Kasama ba rito yung kaibigan mong Martes na nakakakita sa kanila sa mall, no? Kapag namamasyal, no? Huling-huli, no? Naka-holding hands. Okay. So, parang ganun din sa magjowa. So, dito, ang tanong ano ang pangunahing depensa mo? Kung ikaw yung akusado, tapos ikaw ay pinagsasabit ng pre-trial brief, abay ito yung pagkakataon mo na
ano ang pangunahing depensa mo sa lahat ng aligasyon laban sa'yo. So, ganito yan. Ito yung golden rule ng pre-trial brief. Ito po yung nagsisilbing mapa ng buong trial. Kung magulo ang mapa mo, panigurado, no? Definitely, maliligaw ka sa korte. At walang kahinatnan, walang direksyon yung depensa mo. Okay? Kaya naman, excuse, nung nagpasa ang kampo ni Vice President Sara Duterte ng kanilang pre-trial brief para sa kanyang impeachment trial sa Senado, so excited ang lahat, no? Lahat excited dahil gusto nating makita yung kanyang pre-trial brief, no? Ito na kasi yung pagkakataon para ipakita ng kanilang panig na mali ang mga aligasyon, mali ang mga akusasyon laban sa Vice Presidente. Ito ang katibayan namin. Babarahin mo sa salitang kato, babarahin kita ngayon, no? Ito ang aking katibayan. No, ilalagay mo doon lahat sa pre-trial brief mo. Pero ano nangyari? Ayon po kay Congressman Renico, si Renico ang nagsasabi nito, no? At nabalitaan lang natin sa mga news, no? Pagkabasa nila, parang nakarinig daw sila ng basyong lata na sinipa sa kalsada. Tatandaan nyo ba yung mga bata pa tayo, naglalaro tayo ng tumbang preso, yung chinielas natin, yung parang pamato natin, papatoy natin yung lata, yung empty can, yung basyong lata. Pag tinamaan mo yun, pang! No, halatang-halata mo na wala laman yung lata. Tumatalsik kasi yun pag binato ko ng chinielas, di ba? Ngayon, bakit tunog lata? Ano ba ang ibig sabihin ng idiomang ito sa kulturang Pilipino? So, sinabi ko na nga, example ko kanina, parang naglalaro lang tayo ng tumbang preso ng kabataan natin, no? Pag sinipat, binato mo ng tsinelas, yung latang walang laman, alam mo ang tunog niyan Kaya, perhaps yun yung nire-refer nila na tunog lata. Alam naman nating lahat na ang latang walang laman, kapag sinipa mo o miyanig mo, napakaingay niyan. Kalampag dito, kalampag doon, o isabit mo yan, iba tunog niyan Pero kapag binuksan mo, puro hangin lang pala ang nasa loob. Walang laman. Kulang na lang na lumabas yung pusa ni yung lumabas yung pusa ni boses tao para sabihin meow meow. Prank lang pala, di ba? So ayon kay Congressman Renico, ganito daw yung pre-trial brief ng Vice Presidente natin. So, tunog lata, walang laman. Kumbaga, walang substance, no? Ang ingay-ingay sa media, matapang ang mga press release, pero pagdating sa mismong legal na dokumento, parang kulang nga sa sustansya. Bakit naman nila nasabi to? Di ba? Bakit nagbitaw ng mga ganitong pananalita si Congresswoman Renico? Sabi ng prosecution panel, ang nakasulat daw sa brief ng depensa ay napaka-generic o pangkalahatan lang. Nangangating lalamunan ko pag tuloy-tuloy salita. So, parang ganito lang yan Magpapakita kami ng mga dokumento at mga saksi para patunayan walang kasalanan si Vice President Sara Duterte. Bow. Yun lang. Yun lang ang sinabi. No? Wala na. Teka, siyempre kung ikaw yung makatanggap ng pre-trial brief o kaya ikaw yung nag-allege ng mga criminal activities and acts of the accused, ang tanong mo agad, teka, anong dokumento? Wala ka naman binigay na dokumento. Sino saksi mo? Sino testigo mo? Saan galing? Diba? Para nagpa-status ka lang sa Facebook ng may malaki akong sikreto. PM is the key. Parang ganun ang labas nitong pre-trial brief. Ayon kay Renico, no? Tapos noong may nag-PM, ang reply mo ganito, secret. Parang siyempre parang manggigigil ka no? Sa inis, di ba? So, sa korte, hindi pwedeng PM is the key, no? Kailangan mong maglatag ng resibo.
Hindi pwede niya yung pa-secret ka. May dokumento ko, may ebidensya ko. Nasaan nga? Pinagsasabit ka ng pre-trial brief, hindi mo naman isinumite. Di ba? Tapos isa pa, itong kay Mary Grace Piatos, no? Hindi rin daw sinagot ng direkta ang mga pinakamalaking issue sa impeachment. Ang pinakasikat na issue rito ay ang tungkol sa mga confidential funds, no? At ang mahiwagang pirma sa mga acknowledgement receipts na ang pangalan ay Mary Grace Piatos. So, yung si Mary Grace Piatos niya, na-verify na yan, di ba? Before sa National Statistics Office. Walang lumalabas na tao na either taga Davao, Mindanao, or taga rito. Walang lumalabas na may taong ganyan. Pero sabi nga ni Bato, madami daw Piatos dun sa sa Davao, mga pamilyang Piatos. Bakit hindi inilalabas? Ayun na nga, pre-trial brief, pero wala pa rin. Okay? So, para sa mga hindi nakakaalam, ang Piatos po ay potato chips, no? Hindi ho yan pangalan ng tao na madalas makita sa barangay hall. Hindi ho yan botante. Ang inaasahan kasi ng maraming tao, sa pre-trial brief pa lang, ipapaliwanag na kung sino ba talaga si Mary Grace Piatos. Kamag-anak ba siya ni Nova? Hindi ni Nova Villa. Si Nova yung chichirya, no? O kaibigan siya ni Chippy. Wala walang ipinaliwanag na gano'n. Pero ayon sa prosecution, deadma lang daw ang dokumento sa isyong ito. Walang malinaw na sinabi tungkol kay Mary Grace Piatos, no? Kung kapatid ba yan ni Nova, kamag-anak ba yan ni Chippy, lahat sila chichirya. Diba? Saan ka naman nakakita ng ganyang klaseng mga acknowledgement na beneficiary o recipient ng mga confidential funds. Malabo itong pre-trial brief na to, no? Ayon kay Renigo. Okay? Dagdag pa rito, hindi personal na sumipot si Vice President Sara sa pre-trial conference sa Senado. Televised yan, di ba dapat? Pero hindi sumipot. Ang pumunta lang ay ang kanyang mga abogado. Okay, sabi ng mga mambabata sa Kamara, kung seryoso ka raw na ipagtanggol ang sarili mo, dapat nandun ka para harapin mo yung issue tungkol sa Mary Grace Piatos, sa mga confidential funds, at kung ano-ano pa. No, sana pinagsama-sama mo na si Chippy, si Nova, no, si Cheese no, si Mary Grace Piatos, nang tapos na, di ba? Parang sa school project lang 'yan, no. Kapag leader ka, hindi pwedeng pangalan mo lang ang nasa Manila paper. Tapos absent ka sa report. Di ba? Minsan nung elementary, high school tayo ganyan, may sasubmit na report, magre-report ka sa harapan. Ando doon yung mga nag-prepare ng report. Di ba? Ando doon yung pangalan mo, tapos absent ka. Hindi pwede yun. Hindi ka bibigyan ng grade ni teacher. Di ba? Okay. So, ano implication nito sa trial? Ang trial ay magaganap sa July 6 na, di ba? So, what will be the legal consequences of this? Sabi nga ni Congressman Renico, the pre-trial brief sets the tone on how the defense will structure its answers. Yan ang sinabi niya, eksakto yan. The pre-trial brief sets the tone on how the defense will structure its answers. Kung tunuglatan na ang pre-trial brief, what more can we expect during the trial proper? Diyan pa lang sa pre-trial brief, malalaman mo kung malakas ang laban o mahina ang kalaban. Kung walang laman yung lata, no? Ano mangyayari? Walang sustansya. Paano mo didepensahan yung sarili mo? Di ba? So, ibig sabihin, kung sa simula pa lang nasulatan ay parang mahina na ang depensa, paano pa kaya pagdating ng July 6? Kapag nagsimula na yung mismong trial sa Senado, dyan yung bakbakan na Bakbakan na yan. No, but everything is based doon sa pre-trial mo. Ando doon yung mga ebidensyang sinumiti mo Doon tatanungin sila ng live, harap-harapan. At may mga senador na gigisat sa kanila na parang bawang at sibuyas. Parang isasangkot siya dyan, no, sa kawali. Kung ang mapa mo o yung pre-trial brief mo ay blanco, baka sa trial proper ay mapadpad ka sa kawalan.
Parang yung napanood kong Netflix kahapon, ang bida si Carlo Aquino at si Bella Padilla. Palaging nakatingin sa kawalan. Kasi wala nang laman yung memory niya eh. Nabura na lahat. Panoorin niyo, ang ganda naman. Pero siyempre may kabilang panig naman. Ang kampo naman ng Vice Presidente ay maaaring nagsasabi na strategy lang namin yan. Bakit naman namin ipakikita ang lahat ng alas namin? Eh may mga panahon pa naman. Eh di nalaman nyo ang sikreto namin. Pero hindi ginagawa ng abogado dapat yan. No? Parang laro ng baraha. No? Parang laro lang ng baraha. Hindi mo naman talaga ipapakita ang hawak mong A sa kalaban mo sa unang round pa lang. Pero yung pre-trial brief, dapat nagpakita ka kahit pa paano. Di ba? Eh, at least dalawang baraha mo, pinakita mo. Humirit ka ng isa. Hanggang 3 yun eh. So, doon, itabi mo muna, hayaan mo maglabas yung kalaban. Di ba? Medyo ako nalalabuan doon eh. Ngayon, para sa prosecution, hindi ito laro ng poker. Ito po ay usapin ng pera ng bayan at pananagutan sa batas. Kaya para sa kanila, para sa prosecution, ang hindi paglalatag ng malinaw na depensa ay tanda ng kahinaan o kaya ay kawalan ng respeto sa proseso ng impeachment. Di ba? May laman ba yung lata? So okay, bilang pagtatapos, ano po ba ang aral na makukuha natin sa tunog lata na issue na to? Para lang tayo naglaro ng tumpang preso rito no? Sabay sipado sa latang walang laman, no? At tumalsik na napakalayo, no? Pero napakalayo, pero walang direksyon at walang mararating dahil walang laman yung lata eh. Puro tunog, puro ingay ang na-produce. Okay, sa politika man o sa totoong buhay, ang dali-dali pong mag-ingay, no? Napakadaling magsalita sa harap ng camera, mag-post ng mahabang hugot sa social media at magparinig. Eh, lalong-lalo na pag sanay na sanay yung taong humarap sa camera at kapag may camera eh magaling magdrama, may paiyak-iyak, no? Di ba may mga ganyang politiko eh, no? May kunwari nahilo, no? At tapos pag nahuhuli mo eh ayun, na-stress na. Pero pagdating sa oras ng totoong subukan, kapag hiningan ka na ng resibo, kapag hiningan ka ng katibayan at ng sustansya, doon nalalaman ko ang isang tao ba ay may totoong pinanghahawakan o sadyang nag-iingay lang dahil siya ay basyong lata. Isang latang walang laman. So ganito mga amigos, mga amigas, abangan po natin ang mga susunod na kabanata sa darating na buwan sa Hulyo. Yung unang schedule ng trial, yung trial proper na impeachment itong si Vice President Sara Duterte. Kaya bago dumating yun, dapat one day before, maganda na kayo ng inyong popcorn, no? Mani popcorn, dahil mukhang mahaba-habang talakayan at tapatan pa ito sa Senado. So marami pong salamat sa inyong pakikinig at sana ay mas naging malinaw sa inyo kung bakit maingay ang lata ngayong panahon ng politika. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Basta lo na komplikado, mga termino